Guys, marami na akong nakwento sa inyo, di ba? Tungkol sa buhay ni Digong noon na bago siya naging mayor at congressman at ngayon nung nakaraan ay naging Pangulo ng Pilipinas. Nakwento ko na sa inyo kung paano niya niloko ang mga Pilipino. Ikwento ko ngayon nung naging vice mayor yan siya sa Davao. Nung naging vice mayor siya sa Davao, kasi traidor talaga yan siya, traidor yan. Yan si Digong, traidor yan. Iba yan, napaka-traidor. Yung si Respicio, yun ang kasama ng nanay niya sa rally dyan sa Davao. Nung nanalo si Cory, naging vice siya, di ba? Tapos yung si Respicio na nilagay ni Cory na mayor, siniraan niya yon. Kasi traidor nga, di ba? Siniraan niya. Nanalo siya nung eleksyon. Kinalaban niya eh. Kinalaban niya. Nung successive na 3 years mayor, walang papalit sa kanya kasi maliit pa yan si Sara. At si Pulong noon, budget na yan. Budget yan dahil doon sa mga karnaping. Hindi pwede niyang na itulak. Kaya pinatakbo niya yung kanyang administrator na si Ben de Guzman. No? Yan si de Guzman. Nanalo si Ben de Guzman. At nanalo, siyempre bilang mayor, gumawa rin siya ng kanyang pamaraan para serbisyuhan ng mga tao sa Davao. Ang ginawa ni Digong, natakot siya baka hindi na siya makabalik. Siniraan niya ng siniraan si Digong o si de Guzman. Kaya nagkalaban na sila. Magaling manira yan si Digong. Grabe yan manira. Lahat gagawin yan. Masira ka lang. Lulumpuhin ka niyan. Gamit yung mga niya, galamay niya sa Davao na mga mamatay tao. Kaya kailangan huwag kayong magsalita doon sa Davao. Sa Davao pag pumunta kayo, huwag kayong magkwento doon sa mga nangyari sa Pilipinas. Pabayaan ninyo silang magkwento kasi mga galit yan. Baka anuhin kayo. Pwede sa amin. Hindi ako pwede nila takutin. Dahil yung mga tao doon hawak ko. Bakit? Pinapalamon ko rin. Ganun lang. Kaya ang tao sa Davao, pag pinapalamon mo yan, maging hari ka sa puso nila. Ganyan. Kailangan taasan mo yung mo, na matalo mo yung, kasi wala namang binibigay yan si Duterte, kundi puro pananakot lang yan. Saan sila? Doon sa laging takot o doon sa, at saka ginagalang talaga nila ako doon sa amin. Ganon. At saka, nung naging, siyempre, naglaban na sila. Nakwento ko na yun, yung basura noon, na hindi napupulot dahil sinira ni Digong yung mga truck. Hindi kinabit yung mga pisa. Diba? Kininto ko na yan. Na hindi, konsabo niya yung mga makiniko. No? Tapos nung nanalo, siyempre sira na si de Guzman. Mayroon nga pinatayo si de Guzman dyan na kulisyong na Davao Ultra Stadium para sa basketball. Kaya ang Davao guys, walang basketball court yan. Wala yan. Kaya mga tao dyan lang sa kasada lagi dyan lang sila. Mga barangay. Nakapagawa dyan ng mga basketball court, yun si Nograles. Karamihan dyan, tingnan nyo, may tatak Nograles yan. Pagkatapos, diba, nabalik siya pagka mayor. Una niyang siniraan si Respicio. Pangalawa naman yung si Ben de Guzman. Ito na naman. Sino naman siniraan niya nung tumakbo siya bilang presidente? Diba? Si Aquino. Ganun siya ka-traidor yan siya. Napaka-traidor. Pero magaling yan siya magbigay yung pakainin ka ng pera.
Kaya yan marami pa rin mga DDS ngayon na diehard sa kanya dahil magaling palamunin ka. Pag tingin niya maasahan to, magaling manira. Palamunin yan. Ganun lang ang tirada niya. Yan tao madali madali matukso. Yun. Kaya lang, pagdating ng panahon, kawawa sila. Di ba? Nabudol sila ni Digong. Pabayaan na sila mga kaso nila. Kaya maraming nakulong sa mga DDS. Ito na ngayon. Nung sila na noon, dikit. Alam mo yan, guys, yung si BBM, takot si Digong dyan. Kasi Marcos yan eh. Alam niya kung anong klase si senior. Naku, buti kong hindi siya bitayin noon. Yung siya, naku, padampot siya kaagad noon. Delikado yun. At saka ito si BBM, kung hindi na bago yan, delikado rin. Mabuti nakapag-asawa ng mga aranita. At naging matuwid kasi kilala yan noon. Ako may alam ako dyan, nung nag-aral yan sa London. Doon niya nag-aral eh. May alam ako dyan kung paano matapang din yan. Tapang yan pero nagbago lang yung tapang niya. Hindi na tapang na yung bunganga ng bunganga. Tulad nila Sara, hindi na ganyan. Hindi alam ni Sara yan. Pero marunong din yan bumaril. Nako, takot si Digong dyan. Ganyan-ganyan lang yan si BBM. Pero alam ko, kasi pumunta yan sa amin. Nakasakay ng Philippine Airlines. Pinalanding doon. Yung Philippine Airlines na hindi yung kalakihan ha. Pinalanding doon sa amin. Doon yan nung hinahanap. Di ko lang sasabihin. Kasi itong mga baguhang DDS, wala pang alam yan eh. Sa mga nakaraan noon. Wala yan. Ang alam lang nila na magaling yan si Digong. Kasi yung propaganda nga sa mga noon, mga DDS, hindi pa yan DDS sila. Nagtatago pa yan sila sa Davao. Mga bayaran. Ang unang binabayaran niya Digong noon, yung mga rebel returnees, taga Kalinan, nandyan, nakatira sila. Ngayon, matanda na yun. Mga kabats pa yun nila ni Mato-Bato. Kaya, ngayon, alam na ninyo, wag na talaga nyo pabalikin. Hindi naman talaga makabalik yan si Sara kasi wala man niyang alam. Hindi yan. Ang layo niyan kay BBM. Nako, delikado si BBM. Delikado ang mga Marcos pag kinakalaban mo yan. Matalino yan. Kaya lang, si BBM, bagong buhay na. Kaya yung mga Florindo dyan sa Davao, sa Lodoya talaga, hindi talaga alis yan sa mga Marcos. Yung mga mayayaman dyan, hindi yan aalis. Kakampi talaga yan kay BBM. Yun ang totoo.